Siguro naman guys, alam niyo na po yung magandang gawin sa may smartphone na to. Gagayahin lang po natin yung mga ginawa po nila ng mga durability test dito po sa may Honor X90. Kung totoo po ba na matibay po yung smartphone na yan. At sana po guys, hindi po sayang yung 16.5 ko sa pagkaka-order ko nga po sa may smartphone na to. Para lang po i-double check. Kung itong smartphone po ni Honor ngayon, ito po ba yung pinakamatibay na mabibili natin ngayon? At pagka po itong smartphone ni Honor is sumurvive po dito sa may durability test natin, gagayahin ko lang po guys yung mga ginawa po na mga napapanood po natin na nagbabalibag na po ng smartphone na to. E magpapagiveaway po ito guys ng isang smartphone sa mga magko-comment po dito po sa may review natin ng Honor X90. At guys, napansin ko po agad sa ganun ko lang sa kanya, oh. Meron po agad na naging sa kanya, dent. Ayan, oh. May naging dent po agad sa kanya. Dito po sa may kanto niya, syempre guys. Pero syempre, bago po yan. Tingnan po muna natin guys yung smartphone na to. Kung sulit po ba siya para po sa may around 17K to 18K nga po na SRP niya. Compare po sa ibang smartphone brands. Para po sa specs na makukuha natin sa kanya. To be honest guys, upgraded naman po yung kanyang specs kahit papano. Compare nga po sa may last year model. Itong si Honor X90 ngayon. Mula sa design niya, na dati naka-curved display po yung last year model. Ngayon nga po dito is naka-flat display na nga po siya. Na sa tingin ko na mas magiging matibay nga po siya compare po sa may curved display. Hindi po naka-Gorilla Glass protection itong si Honor X90. Meron po siyang, aluminosilicate na protection yan. Ewan ko kung ano ba ibig sabihin yan guys. At yan po yung alamin natin. Kung ang ibig sabihin mo ng protection na yan, mas matibay. Compare po sa naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus sa protection. Dito nga po sa may Galaxy A55 5G. Para po makita natin kung itong Honor X90, totoo bang ito ang pinakamatibay ngayon. Compare nga po sa isang smartphone na hindi naman ina-advertise na matibay. Pero tingnan natin guys. Dahil nakakahiya naman diba guys, kung itong smartphone po ni Honor, una pang masisira. Dahil ina-advertise po matibay. Compare nga po sa may smartphone ni Samsung, na hindi nga po ina-advertise na matibay, pero siya po yung susurvive. Tignan po natin yan guys. Pero in fairness guys, malaki po yung kanyang battery dito, na meron pong 83 mAh siya battery. Dahil sigurado po ang 2-day battery sa smartphone na to. At sa ngayon, si Honor X90 po ang pinakamalaking battery sa lahat ng smartphone na lumabas nga po sa mga global release. Pero guys, ang nakakapagtaka lang po sa kanya, nag-testing po ako ng battery drain test. Pero inabot lang po siya ng kulang 20 hours. Habang itong sinating Phone 3a Lite, 5K lang po yung battery niya. Pero guys, tingnan nyo naman yung naging resulta niya. Hindi po sila nagkakalayo. I think kailangan pa talaga ng optimization ni Honor dito sa may Magic OS sila. Dahil kahit po malaki yung battery ng smartphone nila, kung hindi naman optimize yung kanilang OS, wala din po yun. Dahil hindi po ito yung na-expect ng resulta sa kanya, na itong 83 mAh, halos dikit lang po ng smartphone po na mayroong 5,000 mAh siya battery. Itong display niya, sa totoo lang, mas gusto ko po yung curved display. Mas premium po yun para sa akin. Kaso, mas matibay talaga ang flat display. At mas maganda sa may gaming, compare nga po sa may curved display. Ang kaso, itong Snapdragon 6 Gen 4. Yes guys, mas malakas yan compare sa may last year model nila na Honor X9C. Pero kung titingin po tayo sa ibang smartphone brands, sa ganitong presyo rin, yun lang. Dahil kahit yung mga ibang smartphone po na mas mura sa kanya, mas malakas pa rin po ang processor. Dito nga po sa may Honor X9D. Ang mahirap po kasi sa may ginawa ni Honor ngayon, mas pinili po nila na i-hype po yung smartphone nila. Dahil nga po sa sobrang tibay daw. Kaysa po bigyan tayo ng isang magandang smartphone na meron po magandang overall na specs. Siyempre guys, discarte naman ni Honor yan. Kung dyan nga sila nakakabitan ng marami, siyempre pagpapatuloy po nila yan. Dahil sigurado naman guys, marami po bumibili ng Honor X90. Hindi po guys para ibalibag nila. Sigurado po, para gamitin po as casual phone. As regular po na smartphone, hindi po para ipagyabang na sobrang tibay nga raw po ng smartphone nila. Ang kaso guys, paano naman po pagka po nabasag yung smartphone natin? Sa paggaya nga po natin sa mga napapanood natin. Well guys, meron po ako nakausap sa Honor Store. Pagka daw po nabasag natin yung smartphone na yan, hindi po sakop ng warranty yan. Magbabayad pa rin po tayo ng kanyang screen kung sakali po mababasag natin yung smartphone nila na yan. Ang kaso guys, ina-advertise po nila yung smartphone nila na to na sobrang tibay daw. And yet, pagka nabasag naman natin, ewan ko na lang. Siguradong mahina pong 5,000 para po ipa-repair natin itong smartphone nila.
Pangalawang bagsak guys, okay pa naman siya o gumagana pa. Still magandang camera, malakas sa performance, at magandang overall na specs ang kailangan natin. Yes guys, kailangan din po natin yung matibay yung smartphone natin. Hindi naman po to the point natitiprint din po nila yung ibang specs na mas mahalaga na mas magagamit nga po natin. Dahil pwede rin naman tayo guys bumili ng isang smartphone na meron po mas magandang overall na specs sa kanya. At lagyan mo lang ng case saka tempered, pwede nyo na rin pong ibalibag yung ganyang klase ng smartphone. Dahil kung usapang camera naman po, itong camera po ng Honor X9D, halos same pa rin po yan ng Honor X9C last year, saka po ng Honor X9B last 2 years ago. Dahil kung magandang camera lang po yung hanap nyo, para po sa may ng presyo, di hamak po na mas maganda na si Infinix Note 50 Pro Plus po yung kunin natin. Hindi lang po sa maganda yung kanyang camera. Overall na specs, mas maganda po si Infinix dyan, compare po dito kay Honor. O kaya si Tecno Camon 40 Pro 5G. 13K lang po yung SRP niya, pero mas maganda rin po yung camera, compare nga po kay Honor. Lalong-lalo naman guys si Samsung Galaxy A56 5G. Di hamak na mas pipiliin ko na po yung smartphone na yon, compare nga po dito. Dahil yung kanyang presyo, mas mura na po, compare po kay Honor X9D. Dati pong 25K guys yung SRP ng Samsung na yon, pero ngayon, nasa 15K na lang po siya. Ang nakakatawa pa nga po dito kay Honor guys, sina-advertise nga po siya na sobrang tibay. Pero yung ating frame dito is plastic lang po siya. Compare po dito sa may Samsung Galaxy A55 5G na meron nga po siyang metal frame na siguradong mas matibay. Pero syempre yan po yung aalamin natin. Dahil sa ngayon nga po, hindi ko pa binabalibag yung dalawang smartphone na to. Hindi ko pa sila pinapakaluan at hindi ko pa sila sinasagasaan ng sasakyan. Malalaman po natin yan guys, maya-maya lang ng konti. Check po muna natin ang Snapdragon 6 Gen 4 sa may gaming. Kung Call of Duty Mobile naman po yung madalas yung laruin, I think goods naman po ang 6 Gen 4. Super smooth siya at maganda na ang makukuha ating performance sa kanya. Samahan pa nga ng magandang flat display. At buti naman, naka-dual speaker po itong si Honor. Ganon din po sa may Crystal of Atlan. Kahit isagad niyo po yung graphics niya, maganda rin po yung makukuha nating performance sa kanya. Stable po siya sa mayroong 60 FPS sa gameplay. Sa totoo lang guys, yung ganitong klase ng performance, pwede nyong maisip na okay pa rin naman si Honor pagdating nga po sa may gaming. Dahil totoo maganda nga po yung performance niya sa ibang games. Kaso guys, pagka sumubok na nga po kayo ng medyo demanding games like ng Where Winds Meet, doon nyo na po makikita yung limitation nga po ng processor niya. Then hindi nyo na nga po pwedeng isagad yung graphics niya. Yes guys, makakapaglaro po kayo ng smooth na Where Winds Meet dito. Kaso guys, mababang graphics na po at mababang refresh rate. Dito naman po guys sa may Legend of Ymir. I mean Ymir. Sabi nga po nung nag-comment sa akin, na itama ko raw po yung pronunciation ko. Ymir po, yung tamang pronunciation sa kanya. Salamat sa pag-correct. Maganda naman po yung performance niya. Pero mas maganda kung ilalagay po siya sa mas mababang graphics. Dahil kung maglalaro nga po kayo guys na medyo matagal, yasahan nyo na po, naiinit po yung ating thermal dito. Kung casual gaming lang, I think okay naman po ang Honor X9D. Huwag lang talaga mag-expect ng sobrang lakas sa performance. Dahil doon tayo mabibitin sa kanya. Dahil kung nag-expect po kayo ng malakas sa performance sa ganitong klase ng smartphone at sa ganitong klase ng presyo, guys, napakarami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Sa kulang 20K nga po na presyo. Na meron pong mga kulang 2 million na Antutu score. Compare nga po kay Honor X9D na kulang 1 million lang. Napansin ko lang guys sa pangalawang balibag ko, parang may nabiyak po sa may plastic niya. Ito guys, parang may biyak po siya. Ito na yung unang testing natin guys. Ito, tingnan nyo naman oh. Gumagana ang ating Honor X9D. Compare po dito sa may Samsung A55 5G. Actually guys, itong Galaxy A55 5G ko is nabili ko po siya sa online. Hindi ko ini-expect na galing pala siya sa may home credit, kaya hindi ko rin siya napakinabangan. Pero natatouch po siya oh. Bagong-bago nga eh. At dahil masyado itong mahal nung panahon na yon, at yun guys, hindi na ako nangihinayang sa kanya dahil hindi ko na rin naman na siya magamit. Ipapakita ko lang po sa inyo talaga yung pinaka-comparison nila sa may durability. Ito po yung una natin, kumukulong tubig. Ito po yung Honor X9D natin na kulay black. Pakita ko na rin po pala guys yung kanyang IMEI para po makasure tayo na ito pa rin po yung smartphone na yan. Ayan siya guys oh. Tandaan nyo lang po yung dulo na yan, 5007. Yan. Kumukulo na po yung tubig natin. Ayun na guys. Ano? Sapat na kaya yan.
Kumukulo po siya. Nakabuhay pa rin po yung screen ng ano guys ng Honor. Patayin ko na. Tingnan natin kung sumurvive tong dalawang smartphone natin. Teka lang, medyo mainit yan. Punasan lang natin dahil sobrang init niya. Ito muna si Honor guys. Dapat pala kunin natin yung temperature. Kunin ko lang saglit. Ayan guys. Umabot siya ng 59 yung ating temperature. Mas mainit guys si Samsung. Dahil nakaglass to. At itong si Honor is plastic. Pero sumurvive din yung guys yung Samsung. Natatouch pa rin siya. Pero ang napansin ko lang po dito kay Honor, kung papansin nyo po yung likod niya parang alam mo yung plastic na nasunog. Yan po siya yung likod ng Honor X9D. Ito pong kulay black. Yan para po siya nagkaroon ng mancha dito sa likod niya. Pero itong si Samsung, malinis. Malinis po siya at napakainit pa rin. Yan, umabot siya ng 61. Ito 53. Mabilis naman siya lumalamig dahil naka-plastic build lang naman siya. Yan. Next test na tayo. Try naman natin ibalibag. Next test po tayo guys. Ito naman po yung drop test natin. Pero syempre para po pair naman kay Honor. Na binagsakpuan po natin kayo ng 2 beses. Babagsak din natin guys ng 2 beses itong si Samsung. Para naman pair po sa kanya. Yan guys para naman walang daya kay Honor. Tingnan natin kung gumagana pa siya. Ito guys, still okay pa rin siya, natatouch pa naman. Then sa display, wala pa naman siyang basag. Then sa may dents niya, syempre, eto guys meron siyang dents dito. Naka-plastic pa pala itong Samsung natin. Tanggalin nga natin yung plastic. Yan guys. At meron siyang malaking dents dito. Ayun Yan na. Okay, sabay na natin ibalibag. Bago natin sagasaan. Yan po yung sasakyan guys. Sasagasaan natin yan mamaya. Ayan gumagana po yan. Still, ito pa rin po yung smartphone natin kanina. Nasa ni IMEI niya. Yan. 5007. Ito pa rin siya. Medyo masakit ang pagbagsak. Teka lang. Check natin. Feeling ko may nabasag. Ayun guys, basag si Samsung. Ayun basag po yung screen niya. Nako, sira na. Mukhang hindi po maganda yung pagkakabagsak ni Samsung dahil na yan Kita nyo naman ang sakit. Pero wala tayong magagawa dahil di naman na siya magamit. Pero itong si Honor, ayun, meron siyang dents dito na malaki. Ayun Pero buhay pa naman siya. Tingnan nga natin yung camera kung gumagana pa. Gumagana pa guys. Mukhang masakit yung pagkakabagsak ni Samsung. Try nga po natin ang pagganito. Isa pa. Buo pa rin siya. Meron lang siyang mga rito. Hindi kaya dahil sa protector. Teka nga, naka-protector nga pala itong si Honor. Tanggalin ko lang. Hindi po siya tempered glass. Plastic lang po siya. Yan.
Yun lang. Tingnan nga natin ulit. Isang bagsak. Buhay pa rin si Honor. Guys, buhay pa rin. Mukhang totoo nga. Mukhang matibay nga siya. Dahil okay pa, mayroon lang siya mga dents pero gumagana pa yung screen natin. Compare dito kay Samsung. Wait lang. Tuloy na natin guys. Si Samsung wala na. Basag agad. Mukhang yung Gorilla Glass Victus Plus mukhang mas mahina siya compare sa aluminum silicate ni Honor. Try naman natin sa gasaan kung susurvive to. Start lang natin. Setup lang natin para makita natin. Ayan. Ano ba yung ginawa nila? Lalagay dito. Yan guys pakita ko sa inyo. Gumagana pa rin siya Ayan, yung IMEI natin, 5007 yung dulo. Ayan, tignan natin. Nasaan yung cellphone? Ayun. Check nga. Ayun guys, nabasag yung kanyang camera lens. Pero yung screen, teka madumi. Buo pa yung screen niya Mukhang matibay nga siya. Sobrang tibay. Isa pa nga. Oo nga, buo pa. Isa pa. Eto guys, pag ito sumurvive, patatamahin ko dyan sa pader. Alam nyo na, mamimili po ito ako ng giveaway. Sa magko-comment po sa ating video. Ito na. Siguro isa o dalawa. Pag ito sumurvive, sure na. Kapag giveaway po ulit tayo. Pag ito buhay, alam nyo na. Ay po. Buo pa rin. Wala pong gas-gas yung kanyang screen. I mean, wala siyang basag Siyempre, expected na po namin nabasag sa kanyang chrome. Sa gilid niya, may mga dents siya. Saka yung ating camera. Meron siyang basag dito. Ayun Pero yung mismong smartphone natin, buhay pa rin. Ayos din to, no? Isa pa nga. Mukhang hindi naman nasayang yung 16.5 ko sa kanya. Isa pa. Buo pa rin guys. Buo pa rin. Legit. Matibay nga si Honor X90. Ayun gumagana pa siya. Yung camera natin. Gumagana pa rin Malino pa rin sa likod. Okay pa rin. Oo nga, matibay nga. Ayun lang guys, siguro yung video natin ng Honor X90. Siguro naman worth it yung like and subscribe po sa ating video ngayon. Yun lang po guys yung ating video ng Honor X90. I hope nakatulong po sa inyo. Kung ito po talaga yung gusto nyong smartphone, syempre wag nyo pong gagayahin yung ginawa ko dahil sayang po. Dahil hindi po maiwasan, mali nyo, matsambahan kayo. Mabasag po yung sa inyo.
Pero dito po sa Honor X90 ko, guys, sumurvive po siya. Ito po ulit guys, pakita ko sa inyo yung HiMi. Yan po, 5007 Honor X90. Okay naman siya, sumurvive po siya. Comment na lang po kayo, baka sakaling kayo po yung manalo ng giveaway natin itong Honor X90. Siyempre guys, hindi po ito yung pamimigay ko. Pamimigay po ako ng brand new na smartphone, hindi po ito. Yun lang guys. Thanks for watching.